Magandang araw! Ako si Jay at aking ikukwento ang isang nakakagilalas na istorya ng pamilya Colt, isang sikat na pamilya sa Australia na 4 na henerasyon na gumagawa ng incest. Ama sa anak, kapatid sa kapatid, tiyuhin sa pamangkin, nanay sa anak, pinsan sa pinsan na nang sinugod sila ng pulisya sa kanilang kampo sa liblib na lugar ay deformed na at inbred ang karamihan sa mga bata. Warning! Sensitive matters ahead! Bago tayo mag-umpisa ay hit subscribe para inyong masubaybayan ang aking mga nakakakilalas na mga kwentong krimen, trahedya, kasaysayan, kababalaghan at iba pa dito sa Tagalog Investigational. Nag-umpisa ang ating kwento taong 2012 sa isang primary school sa Borowa, New South Wales kung saan nag-aaral ang magkapatid na lalaki. Madalang kung pumasok ang mga batang ito at kung pumasok man ay ang dudungis at babaho. Sa eskwelahan pa nga raw nililigo dahil wala raw tubig sa kanila. Minsan daw ay narinig ang pinakabata sa mga ito na nagsabi, "Buntis na naman ang kapatid naming babae at hindi alam dun sa amin kung sino sa mga kuya ko ang ama." Nireport ito ng nakarinig na estudyante sa eskwelahan at mabilis din ang eskwelahan. Nag-report din sila sa pulis. Kasama ng social welfare ay hinanap ng pulisya ang tahanan ng mga bata. At doon sa liblib na lugar, sa loob ng kakahuyan, malayo sa komunidad, ay tumpok na mga trailers at mga tents na walang kuryente at walang tubig. Nagilalas ang lahat sa nakitang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bata na may mga fungal infections at karamihan ay deformed ang mga mukha o may kapansanan. Ang ibang araw ay hindi marunong magsalita at may kapansanan sa paglalakad. Lahat sila ay sira ang mga ngipin. Dinampot ng mga social workers ang mga underage na bata at pagkatapos ng interview ay kanilang natuklasan na gumagawa pala sila ng incest ang buong pamilya. Isa pala itong sex cult. Sabi pa nga ng isang anak na daligita, "All my aunts, uncles, and cousins have all been sleeping together." Kahit nga ang batang babaeng edad 8 taong gulang ay nakikipag-sex na sa mga kuya nito. Sa mga tents kasi sila pinapatulog ng mga bata at doon nangyayari ang mga pangahahalay. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinanggalingan ng pamilya Colt. Ang apelidong Colt ay inata sa kanila ng korte at media ng Australia para itago ang kanilang totoong pagkatao. Nag-umpisa ang pamilya sa mag-asawang Tim at June na kapwa ay pinanganak sa New Zealand. Ang matriarkang si June ay anak ng magkapatid. Ang dalawa ay lumipat sa Australia at nabiyayaan ng 7 anak na sina Rhonda, Betty, Charlie, Frank, Paula at Martha. Nang naging 12 anyos sa mga batang babae ay sinimulan na itong halayin na kanilang sariling ama. Si Rhonda ay nagkaroon ng 5 anak sa ama nito at si Betty naman ay nagkaroon ng 12 anak sa tatay nito. Ang magkapatid naman na sina Martha at Charlie ay nagsasama bilang mag-asawa at mayroon silang 5 anak. Taong 2009, nang namatay ang patriarch na si Tim at naiwan ng pamilya na si Betty ang matriarka, ay yung taga-desisyon ng pamilya. Kahit nga sabihing may consent ang pagtatalik, pinagbabawal pa rin ng batas ng Australia ang incest kaya kinasuhan kina Betty. Lahat ng mga underage na bata ay pinadaan sa genetic testing at doon nakita na karamihan ay may magulang na identical ang genome. Ibig sabihin, pwedeng mag-ama o magkapatid. Ang mga bata ay nilagay sa mga foster homes. Bayolente raw ang mga ito at mahilig magpakita ng mga sexual na motibo sa isa't isa o sa tagapangalaga ng mga ito. Ang matriarka na si Betty Colt ay kinasuhan ng kidnapping dahil gusto nitong itakas ang 2 anak na sina Bobby, 16 years old, at Billy, 14 years old. Bawal kasi na magkaroon ng contact ito sa mga anak, ngunit pinuslitan nito si Bobby ng cellphone at itong ni-wiretap ng pulisya. Doon sa kanilang pag-uusap ay nakitang sexual ang dalawa sa isa't isa. Tawag pa ni Betty sa anak na 16 years old ay Big Boy. Si Billy naman ay mukhang ayaw umalis sa foster care. Mas gusto nito sa bahay, mas gusto nito sa bagong pamilya. Ang isang kapatid ni na Betty na si Frank ay hindi nila ito kasama sa kampo. Sa malayo ito nagtatrabaho pero kinusuhan ito ng rape dahil ginahasan itong isang pamangkin sa likod ng kanyang kotse. Karamihan sa pamilya ay dinideny nila ang incest.
Sabi nila na buntis sila ng mga backpackers o mga dayo. Pero ang ilang mga dalaga sa pamilya ang tumayong witness na ginahasa raw sila. At minsan, kapag mabuntis, ay doon na lang nila nilalaglag sa kakahuyan. Sa kasalukuyan, ay nakalaya na rin si Betty pagkatapos na makulong. Doon ito nakabase sa South Australia kasama ng ilang kamag-anak at nagtratrabahong tagapitas ng mga prutas. Sabi nga ng isa sa mga employers ng pamilya, gypsies daw ang mag-anak na palipat-lipat. Pero ilang dekada na rin ang mga ito na nagtatrabaho sa kanyang farm simula pa sa tatay nito na si Tim. Ang ibang mag-anak ay nagpakalayo-layo na rin. Ang mga bata naman sa mga foster families ay naka-adjust na rin sa mga bagong pamilya. Hindi na rin daw mga bayolente at nabawasan ng pagkasekswal. Nasa maayos na silang kalagayan. Sana ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Magandang araw sa muli at salamat.